bigayan ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Sira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Alam niyo po, gano'ng laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo. Yung 2 district engineer na nangihingi ng pera. Sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayo matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo kay Digong. Had the PACC been effective in deterring corruption or fighting corruption if it had existed now? Baka hindi. Dahil ang strength ng PACC noon was the backing of the President. Remember, the PACC, ARTA, the Ombudsman, wala ko kasing control ng executive dyan, kaya nag-create ng PACC. Anti-government offices po ito lahat. Anti-corruption, anti-red tape, anti-government offices po lahat ito. Had the full backing of the President. The anti-corruption campaign does not exist in this government. You know, yung ICI, kahit nga yung ICI na ginawa nila, was very limited, kaya pati yung mga commissioners sila nag-resign na dahil no power, no money, no support. Magagalit lang ang tao sa kanila. So, why? Because we have the leader, we have a leader, si President Bongbong Marcos, who refuses to fight corruption and evil. Ayaw niya eh. That's why kahit ang ombudsman, nandyan na, NBI, ICI, nandyan niya, pero hilaw na hilaw ang pagkilos dahil hindi naman naniniwala ang tao na talagang gusto niyang tuluyan. So, nag-weekend ang kampanya at yung mga institusyon na nakalatag dyan. In fact, the PACC was already there, in-abolish pa niya. So, nag-weekend talaga pati ang institusyon at ang laban kontra corruption. So, I don't think the PACC would be effective because of the leader. Okay, and at this point, Chairman, do you think ang PACC, assuming na it was still enforced, should it be institutionalized or should it remain as under an executive order? I think we had proposals to institutionalize PACC. Noong magsimula pa lang po tayo at event with Commissioner Ted Contacto. Si Commissioner Ted was sinundan ni Commissioner Iverno. Nung magsimula pa na po kami, nagpo-propose na kami ng batas para to institutionalize PACC. Pero hindi rin po itinuloy ngayon. In fact, inabolish. Kaya nga, dahil there was no really plan to fight corruption. Ang plano ngayon, payamanin yung mga cronies. Ang cronies po are both political cronies and business cronies. Kaya po yung malalaking proyekto ng gobyerno ngayon napunta po sa mga tycoons na supporters po nila. Kaya walang bagong negosyo, walang bagong trabaho, walang bagong perang pumasok sa Pilipinas dahil sa sistemang yan. Yan po ang kailangan nating alisin ulit. I guess, pag nanalo si VP Sara, tanggal lahat yan. Diba? Pero, ang point, kaya ang PDP, ang PDDS, ang aming core talaga, federalism.
talagang biyak-biyakin natin at alisin natin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Pangulo at Kongreso, abusuhin ng gobyerno at ang pondo ng bayan, alisin natin sa kanila para meron tayong institutional safeguards na hindi tayo naaabuso at pagnanakawan. Ngayon, kung ito po ay mangyayari through a constitutional convention ngayon or through a people power ngayon or through a resignation ngayon, gawin na po natin ngayon. Kasi wala na kinabukasan ng bansa natin sa ganito. Ang mayaman at ang may pera na lamang po ngayon ay mga politiko. Tingnan niyo po ang budget. Inilagay na naman po nila yung flood control project dun sa kanilang mga pamimigay na tupad, pamimigay na AIX, akap. Ibig sabihin, wala na naman malilikhang trabaho, puro na naman pulubi ang Pilipino na gagawin nila mga habol-habol sa kanila. Short term. Para na lang magpila, sir. Gusto nila lahat ng mamamakawa sa kanila. Opo. Yan po itigil natin. Ako, sa amin, sa mga kababayan natin, sige lang, kunin niyo yung pera niyan. Pero sumama rin po kayo sa makilahok sa ating mga protestang ginagawa. Sabi ko, kung ayaw nyong mag-con-con, mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klaseng pamamalakad. At palitan na talaga natin lahat. Lahat ng mga korap, lahat na nakaupo, palitan na natin lahat yan. At ang sistema ng gobyerno, palitan na natin lahat yan. Ay, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. At let's set up a new system of government, install new people na magbibigay sa atin ng bagong kinabukasan. Very nice. And finally, Chairman, last na lang po ito. Which PACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Madami po yun. Dahil makaka-relate dyan, yung Kongreso, siguro na yun, very nakikita nyo. Yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala niyo po yun, oo. Yung mga pinaguhuli po namin na BIR, ano tawag nito? Mga BIR officials because of, oo. Yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga bagay yan ang nangyari that really pictured the anti-corruption fight of the president of the Duterte administration. Really, basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gaano laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. Minsan Thursday, minsan Friday. Ngayon, balilot-lipat. Ibig sabihin, lahat ng mga kulumbat nila, hati-hati. Nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared nilalagay, VIOS, pero yung pala mga sports car. Ayan. So, babayaran mo lang, maliit na buwis, bayaran mo lahat. So, technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigayan ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng COSOM, nag-uwi yan, nagtakbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng tawag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala ako, malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, naku, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng sumpina. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati ho ng opisina namin, umuwi na sa takot. Ngayon
mo yun, baka una, di ka makakapasok sa customs. Mapapasok ka pa lang, babarilin ka na. Pero noon, hindi ko ganun. Ito pa. Na huli po namin sa video cam. Yung body cam. Yung dalawang district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha na ng body cam ng agent namin. Yung transaction, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media. Dahil yung dalawang pinakasikat na district engineer, Casio, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinuusap ko si Secretary Villar, si Mark, noon, sabi ko, kausapin ko yung lahat ng district engineer. Alam niyo sino nang muna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ako ang dami pinagagawa ni Presidente, talaga lang anuhin ang korupsyon. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sinong unang attendee doon? Yusek Bernardo. Kaya mga Hernando, yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait noon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po. Hindi na ho ito nakocover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng PACC sa loob eh. Hindi naman po napakita dapat sa media eh. Ito yung, marami ho kaming ganun sa gobyerno, hindi lamang PACC na ginagawa na lang namin kasi trabaho namin, hindi na namin inilalabas sa media. Kaya naman, sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job, ba't namin in-media? At kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin na-appreciate lahat. So pinakita ko po yung unang dalawang district engineer na hinuli, in-entrap, dinampot, kinasuhan, tinanggal. So they already know the message. After that, tahimik lahat, kinuha ko na yung mic, sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo, mga engineer kayo, mga professional kayo eh. Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo dito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhukayin yung mga ginawa nyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, todalain tayo. Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahe ko kayo. May paglalagyan kayo. Sabi ko sa kanya. Tahimik, pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay niyo. Pala eh. I mean, kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. So, sabi ko na, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayo matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo kay Digong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Kaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito, hindi na wala. Tinatago sa amin, pero napakababa. Kaya, ang unprogrammed funds noon, 200 billion. Ngayon, 800 billion. Natapos tayo, 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang, 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin, ng anti-corruption na pinangunahan ng Pangulong Duterte.